hanggang masira ka. Kaya ang tao, lalo na kung nagkakaedad tayo, di ba? Nung una, bata-bata pa tayo, lahat kaya nating gawin. Totoo yan, yung husband ko, sinabihan ko yan eh. Kasi sabi niya, dati bata-bata siya, lahat talaga kaya niya bumuhat ng isang kabang bigas. Yung di ba, 50 kilos yun. Nung time na dati nabubuhat niya. One time, yung medyo, siyempre may edad na rin siya. Bubuhat niya, hirap na hirap na siya. Sinabi ko, magpatulong ka, matanda ka na. Dati bata ka pa, kaya mo nun, ngayon hindi na. Magpatulong ka. Sabi ko doon sa husband ko. Sinubukan niya pa akong kargahin. Sabi niya, kala niya noon kasi bata-bata kami, lagi niya akong kinakarga. May time na pagkarga niya, nagganto-ganto. Siguro, bukod sa dati, Coca-Cola body ako yung bate. Naging Coke-in can na. Ngayon, iba na. So, sinubukan niya akong kargahin, nagkanda ganun-ganun. Hindi niya na pala kaya. Sabi ko sa'yo, matuto kang humingi ng tulong. Kasi ibig sabihin niya, yung ang independence kasi, yung parang independent ka mula sa iba, parang hindi mo kailangan ng iba, hindi design ng Lord yan. Ang design ng Diyos sa tao, yung interdependence na tinatawag. Ibig sabihin, ako pwede kitang tulungan, ikaw pwede mo akong tulungan. Kasi meron akong kahinaan na kalakasan mo. At yung kalakasan ko, pwedeng kahinaan mo. Magtulungan tayong dalawa. Gusto ba natin yun? So, ibig sabihin, pag may mga bagay tayong ginagawa, learn to ask help. Huwag nating kakayanin lahat-lahat. Amen po ba o aray? Amen sa aral. Ay, aray, mga nanay. Diba? Minsan sa mga anak, minsan alam niyo merong ganun eh. Dati, yung mga anak ko, syempre lahat naman pwede natin gawin sa mga bata, para sa bata. Pag ang edad ng anak mo maliliit, okay lang kahit ikaw yung gumagawa lahat. Pero pag lumalaki na, hindi dahil sa gusto mo silang pahirapan, kundi dahil gusto mo silang matuto. Kaya, pwede mo na silang, kung ano yung pwedeng mapagawa, papagawa mo na yung paunti-unti. Hindi ba? Pero may mga batang minsan sa una lang magaling. Di ba? Kagaya yung mga anak ko na dati nung maliliit sila, yung panganay ko, 7 years old, natutong magsaing eh. Tinuruan ng ama. Tapos nagsaing niya. Aba, nung lumaki-laki na, kung kailan malaki, tsaka ayaw na magsaing eh. Di ba? Minsan ganun yung mga bata. Pero, minsan kasi ang dating sa kanila, kaya namang gawin ni mama, pagtas namin po, pinaliwanag ko sa kanila, hindi dahil gusto kayong pahirapan, kundi dahil gusto kayong matuto. Ganun. So, nakukuha po pa. Learn to ask help or receive help from others. Okay? At wag yung mga, sige na, okay na to. Parang ganyan. Kahit lalo na dito sa church. Okay? Lalo na pag nakikita nyo na parang nahihirapan na, nagiging imbalance kasi ang gawain. Halimbawa, like for example, si Sister Marie. Pag siya na lahat, siya ang speaker, siya ang, MC, siya pa praise and worship leader, siya, parang ginagawa doon ni Pastor Shinohara dati, di ba? Oo, parang, nung kinakwento nga dati ni Marie sa akin na merong ganung pangyayari na parang lahat ng ginagawa na ni Pastor. Parang malungkot, di ba? Kasi syempre, ang hirap naman nun, nag-iisa siya sa paghawak sa buong gawain. Pero salamat sa Panginoon kasi nagpadala ng manggagawa ang Panginoon sa church nila. Meron nang tumutulong. Andiyan na Sister Marie, andiyan na sila Sister Bea, Sister Eva. Andiyan na yung mga kapatiran, di ba? Nadi-divide na ngayon yung mga gawain. Kaya, wala na magmamalaki na, pag nawala ako dyan, bagsak yung church na yan. Wala na magmamalaki na gano'n kasi nag-distribute na yung mga gawain. Cannot receive compliments. Ito, parehas din nung cannot say thank you. Yung parang hindi makatanggap ng mga papuri. Shyness, okay, yung pagiging mahiyain dito, hindi naman yung mahiyain na, parang mahiyain lang talaga. Meron kasing mahiyain na halos hindi makakilos. Alam niyo po ba yung mahiyain na halos hindi makapagsalita? Hindi, pag nasa kalipunan, talagang halos kailangan i-overcome yan. Kasi merong pride talaga yung tao. Kaya sobrang, parang, kailangan niya i-break yun. Yung pagiging, yung sobra, yung hindi siya, ang tawag dito, parang pwede kang i-paralyze, yung hindi ka pinapakilos ang pagiging mahiyain mo. Kasi meron naman mahiyain na, mahiyain lang ako, pero pag nag-umpisa na ako, nakakapag-ano na ako. Pero yung iba talagang alos, hindi mo mapagsalita, hindi mo talaga mapagkilos. Mahirap yon. Meron yung something sa loob. So,
Siyempre parang meron siyang wall, meron siyang iniingatan sa kanyang sarili. Kaya sobrang ganun. Okay. So ano sabi sa James 5:6-10? Humble yourself before God and He will lift you up. Anger na tayo kasi gusto ko na makarating sa may financial. Anger. Ang galit ay hindi kasalanan, pero pwede siya maging kasalanan pag hindi natin nahawakan ng maayos at hindi nyo na-deal ng maayos. Okay. Kailan nagiging yung anger ay nagiging kasalanan? Titingnan, may checklist tayo dito sa ating notes. May checklist. Tatanungin niyo sarili niyo, bakit ba ako nagagalit? Pag ikaw ay galit sa maling kadahilanan, kasalanan yun. Ang tama lang na galit, yung kagaya ng kay Jesus, yung tinatawag na righteous indignation, galit ka sa maling gawain. Galit ka na sa kasalanan. So, ang mga nanay, may katwiran kayo magalit pag tamad yung anak nyo. Okay lang yun. Okay? Ang mga anak na mami, katwiran din magalit pagka yung nanay ay laging nasa labas nakikipag-chismisan. Gano'n. May aray na rin. Nagtingin sa akin. Oo, may katwiran. Lalo, napapabayaan kayo, may katwiran din magalit. Okay. Tapos, how? Paano ka ba magalit? Sabi sa Bible, if you get angry and you give full vent, alam mo yung full vent to your anger, yung bigay todo, tapos dumadating sa time na pag yung isang tao daw ay galit na binigyan niya ng todo-todong galit, yung galit niya, in-express niya maigi, you're acting like a beast. Yung sorry, hindi ko na ibigay mga mismong nasa Proverbs, ay para ka rin nakakapagsalita ka ng hindi dapat, kumikilos ka ng hindi dapat, nakakapanakit ka ng hindi dapat. You're acting like a beast pag galit ang isang tao. Pag binigay mo ng todo-todo. So pag nagagalit ka, pwede ka namang nakakaramdam ka ng Lord, tulungan mo, kontrolin mo yung galit. Pag hindi, wala akong pakialam. Kahit kung sino pa man, kung sino kaharap ko. Basta sasabihin ko kung anong gusto ko. Sa una pwede yon kasi personalidad mo yun eh. Sa una, kung Kristiyano ka, mag-iisip ka na lang 2 beses, mag-aano ka na, ay Kristyan na ako. Kahit dati ganito ang ugali ko, teka muna, Kristiyano na ako ngayon. Okay. Pwede naman ako magalit. Kaya na, pag nagalit ako ngayon, paano ko ibibigay yung galit ko? Anong klase? Bawal ba sumigaw ang nanay? Pwede. Si Jesus nga sumigaw eh. Pero yung sigaw na halos parang maririnig ng buong kapitbahay, buong komunidad, medyo hindi naman siguro ganun yung kailangan. Yung kaya lang marinig ng anak, pwede na yun. Okay? Huwag hysterical. How long? Gaano katagal ang iyong galit? Prolonged anger, sabi dun, itong nagiging sin, pag mahaba na yung galit, matagal na. Ang sabi sa Bible, be ye angry but sin not. Pwede kang magalit, huwag kang magkasala. Sa paano daw paraan? Yung anger mo, huwag mong hayaang lubugan ng araw. Aba, ibig sabihin, within 1 day lang, isettle mo na. Ngayon, ganito. Minsan sabihin natin, paano yun? Makikipag-ano ba ako sa tao or ano bang gagawin ko? Halimbawa, galit ka. Pagka maayos ang handle mo sa galit, natututunan mo na pag galit ka sa isang tao, hindi ka magagalit sa lahat. Di ba merong tendency na dati, pag ugali mo na pag galit ka, lahat kagalit mo. Parang lahat dadamay mo na, yung nasa paligid mo. Diba, galit ka lang doon sa asawa mo, mamaya may hinihingi yung ano, tigilan mo nga ako, kita mo na, kakainis na nga, itong tatay mo na to. Ganto. Pag ginanon mo, ibig sabihin, dinadamay mo na pati anak mo. Wala namang kamalay-malay. Diba? Tapos hahaba ng buong araw. Yung buong araw mo mula umaga hanggang gabi. Yung mukha mo sambakol na. Okay. Pag naging ganun siya, yung parang nawala na yung mood mo, sabi, bad mood ako ngayon. Ibig sabihin, hindi ka pa na-develop yung karakter mo sa kung paano mo i-handle yung anger mo. Pero alam niyo yung parang, minsan nga naranasan ko yung pag-mold ng Lord na paano meron times na meron akong isang anak na kinagalitan. Nagagalit ako talaga. Nagsalita ako sa kanya. Ganito naman eh. Pero may bumaba yung isang anak ko, tapos kailangan na yatang may inaayos sa eskwela or ano.
ang salita ko malumanay. Kaya minsan akala ng mga bata, favorite si ganito, favorite si ganito. Hindi. Ang salita ko sa kanila, yung isa inasikaso ko na. Tapos yung isa, sabi ko sa kanila, kasi hindi naman ako sa kanya galit, sa'yo lang. Mga ganon. Kasi sabihin mo lang damayan. Hindi ko dadamay. Tsaka kaya kong iibago yung, dati hindi. Pero ngayon dahil sa Panginoon, yung dating na, ganyan. Siyempre, pag nag-guard ka, kaganyan ka. Tapos sabi dito, ay, para ang galing na. Hindi ba, artista lang ang galing, di ba? Ikaw yung artista nga, na hindi naman totoo yung ginagawa, kaya nila yun, di ba? Gano'n ba ikaw? Nasa iyo ang Panginoon. Meron times nga yung mga anak ko natatawa siguro minsan kasi minsan nainis ako na nainis. Ayoko manatiling naiinis. Alam niyo, kumanta akong bigla. Habang nagkugas, kumakanta ako. Pati sila nawala din yung, ano nila na si mama naman, ganyan. Kasi naramdaman nila, nagbago na yung flow ng ano. Pag nasanay kayo ng gano'n, naging lifestyle niyo yun, yung galit nyo, hindi na kayo magiging magagaliting tao. Ibig sabihin na develop na sa inyo kung ano yung karakter ni Jesus. Amen po ba? O aray. Yung hurt. Minsan naman, tayo yung nasasaktan, di naman tayo yung nakakasakit. Minsan tayo yung, may ginawang laban sa atin. Yung masaktan ka, hindi kasalanan. May ginawang hindi maganda, nasaktan ka, hindi kasalanan. Pero pag yung sakit mo, na hurt turned into bitterness, yung sakit na naging pait or sama ng loob, nagiging kasalanan niya. Paano mo gagamutin ngayon yun? Kasi ba, nasaktan ka. Hindi sinasadya o sinasadya. Ayaw mo namang maging bitterness o yung sama ng loob. Right away, kahit hindi pa humihingi ng tawad yung tao, ang tawag dito, unilateral forgiveness. Ibig sabihin, hindi pa humihingi ng tawad, pinatatawad mo na. Nire-release mo na. Not necessary, kakausapin mo yung tao, I forgive you. Minsan, hindi mo kailangan gawin yun. Sa sarili mo lang, habang nasa sarili mo, nananalain ka sa Panginoon. Lord, I choose to release forgiveness. Gusto ko po, ipinipili ko na ako ay magpapatawad sa kapatiran na yun. Sa kahit ginawa niya to sa akin, pinapatawad ko po siya. Humihingi din po ako ng tawad sa iyo. Sabihin, ikaw mismo, wala pang nagsusorry, hindi pa sila nagsusorry, okay na. Kasi para ayaw mo na lalalim, ayaw mo na sasamain loob mo, papait yung loob mo. Pag pinatagal mo kasi, magiging bitterness na siya. Mahihirapan ka nang magpatawad. Nakukuha po ba? So, ang tawag po doon, unilateral forgiveness. Hindi mo kailangang hintayin na mag-sorry yung tao. Pwede ka nang mag-release ng. Importante ito, kaya gusto ko itong matutunan natin. Unilateral forgiveness. Ibig sabihin, one-sided lang to. Ikaw lang ang nagpo-forgive pa sa time ngayon, okay lang. Kasi kailangan yung gumaling. Para gumaling agad yung sugat. Yung sugat na nararamdaman mo, yung sasaktan ka. Okay, punta tayo ngayon sa financial. Ay, financial na nga ba? Nasaan na yun? Finances. Ito. Ito pinaka-importante nating dapat maunawaan sa buhay. Especially, you're living in a country na medyo ang espiritu dito sa country to, Japan, is the spirit na nakakubkob, spirit of materialism. Napupunan nyo o alam nyo, nararamdaman nyo, di ba? So, dahil dito kayo nakatira, kailangan alam nyo kung paano makipagbaka, makipag-war sa mga ganitong klaseng espiritu. Pero hindi kayo pwedeng makipaglaban sa espiritong to pag ikaw mismo hindi mo alam kung paano i-handle yung finances mo. Diba? How you handle your finances or your money reveals your priorities and values in life. Ibig sabihin, kung paano ka humawak ng pera, yung in and out mo, binubuko nun kung anong meron ka sa puso mo, kung anong inuuna mo. Priority, ano bang inuuna mo? Value, ano ba pinahahalagahan mo sa buhay? Ibubuko nun. Kaya nga nun, doon sa church, tinanong ko, pag may hawak kang pera, anong unang naiisip mo? Kay sweldo yan, kay blessing yan, kay biglaang pera, o anong unang pumapasok sa isip mo? Ibigyan ko kayo ng konting tip. Nabigay ko to nung Sunday. Christian budgeting tawag dito. Eto medyo ko to sarili kong budgeting sa bahay namin. Pero bibigay ko rin sa inyo as a tip para may idea tayo. Pag hawak mo yung pera mo, sweldo, ano pa man na, yung parang panggastos mo gagamitin mo.
una mong isipin yung obligasyon. Wag muna yung mga needs, mga wants. Wag muna yun. Obligasyon muna. So, obligasyon, kasama dito ang tithes and offering. Bakit? Kasi pwedeng sabihin ng iba, minsan na nangyayari, pag may hawak kang pera, yung tithes and offering, nasa huli. Yung ubus na yung pera mo, bago mo maiisip, ay, may Sunday pala bukas, mag-offering pala ako, magta-tithes pala ako. Tapos, kung ano yung pinaka-least yun na bibigyan natin. Eh, sabi sa Bible, dapat unahin ng Panginoon. Alam niyo po ba kung bakit una yung tithes and offering sa budgeting na dapat may nihihiwalay na natin kung ano man yung para sa Panginoon? Kasi pag ginawa mo ito, ibig sabihin, kinikilala mo na ang Diyos ang source mo ng lahat ng iyong pagpapala at ng iyong kinikita. Siya ang pinanggagalingan. Pag-acknowledge yun. Hindi yan yung parang gusto mo lang pakita na, ako, giver ako. Hindi ganun. Kundi sinasabi mo, Lord, ikaw ang pinanggalingan. Hindi ako, hindi trabaho ko, hindi lakas ko, kundi ikaw. Pag nagbibigay, every time na nagbibigay ka ng tithes mo. Amen po ba doon? So ngayon, maaaring yung iba may mga questions pa dito. Hindi natin di-discuss kasi hindi naman siya, although mamaya pwedeng maihabol kung meron. Hindi siya yung pinaka-main topic. Next is yung mga bills. May mga regular lang. Halimbawa, yung mga rental, mga electric, mga ano. Minsan meron akong kakilala, inaanak ko sa kasal. Sabi niya gusto niya manghiram ng ng pambili ng TV. Gusto niya saan mura lang daw, may bibilin daw TV. Tapos malaman lamang ko, pero hindi ko pa binibigyan. Iniisip ko, sabi ko, gusto kasi daw yung mga bata, gusto daw ganito. Eh malaman lamang ko, sabi ko, akala ko ba may problema ka ba dun sa, may problema siya sa pambayad sa kuryente. Hindi pa siya nakakabayad ng kuryente ng 2 buwan yata. Sabi ko, Wala yung kuryente. oo nga, tindi nga. Sabi ko, ano ba yan? Eh, paano mo naman makakabit yung TV mo? Wala kang kuryente. O, diba? Kaya gano'n. So, unahin muna natin yung mga dapat. Bills, monthly dues, government, yung mga natin sa government, mga SS, PhilHealth. Tuition fee ng anak. Diba? Yung mga sa eskwela. Tapos, insurance or credit cards, para hindi nagpapatong-patong. At yung personal and other loans. Ibig sabihin, pag may utang ka lalo na sa kapatiran, naku, yan ang delikado talaga pag nasa church, di ba? Minsan nagkautangan. Hindi naman masama yung magkautang ka, basta magbabayad lang. Kaya lang minsan, naapektuhan yung fellowship pag may utang, tapos medyo pag napatagal yung bayad. Yung nagpautang, parang minsan mahihiya kung paano maniningil o maniningil. Yun namang umutang, minsan parang umiiwas-iwas. Di ba? Ganun. Iiwas-iwas. Tumitingin-tingin sa iba. Deadma. O yan. Di ba? Pero kung uunahin mo yun, bago ang ibang bagay, mama, sabi mo, sister, wala pa akong pambayad niya, pero nakita niyo, bago damit niyo. Di ba? O, di nakalungkot naman yun. Needs. Punta tayo sa needs. Ang needs natin, basic, food, clothing, tsaka shelter. Yun ang basic niyan. Pagkain, damit, tsaka tirahan. Pero kaya kung nilagyan ng mga gano'n, may araw, yung needs na yan, dapat need lang siya, pero pwede siya maging wants. Para siya nagiging minsan luho na lang or gusto na lang. Okay. Sa pagkain, ang talagang normal, although yung mga iba kawawa naman 2 times a day lang. Yung normal talaga is 3 times a day. Pero siguro kung medyo magana ka, yung iba mga 5 times. Siguro meron pa dito, may midnight snack. O mga 6 times a day. So yung needs natin na food na kakain tayo 3 times a day, pag sumobra na ng dami, nagiging bisyo na at nagiging gluttony na, katakawan na, nagiging wants na lang siya. Kaya pagka kumain ka na ng 3 times a day, enough na yon. Pag gusto mo pa ng iba, okay lang meron, okay lang wala. Sabihin, okay lang din may midnight snack. Minsan kung wala naman, okay din lang. Huwag naman yung parang naghihingalo ka na pag wala ka ng midnight snack. Diba? Need. Pagka tayo kakain, you eat for nourishment. Ibig sabihin, kakain ka dahil parang lumusog yung katawan mo at lumakas ka. Kasi gagamitin mo to pantrabaho eh. Pero pagka madalas kang kumain, eat for taste or eat for pleasure, yung kumakain ka sa labas, kakain ka, kumain na dito, kakain ka sa labas, gastos dito guys. Pagka ganun, nagiging wants na lang siya or desire na lang siya. Ngayon, yung pagkain sa ganun, okay rin lang yan, pero huli na yun. Ang unahin mo,
Yung kaya kakakain kasi papalakasin mo yung ano mo. Kaya, bihira lang din yung mga paglabas-labas para kakain. Sa huli na yan, pag may sobra na yung pera, pero minsan nauna na yung maraming labas na pagkain, yung ibang bagay na pwede mong dapat unahin, nawala na ng budget para doon. Nakukuha mo ba? So next is, need regulated and balanced. Yung food natin, dapat balanse. Kaso minsan, hindi siya nagiging regulated, nagiging ano na lang siya kung anong gusto mo. Alam niyo bang pwedeng maging idol ang stomach? Nakalagay sa Bible yun eh. They make their stomach as their idol. Naku, pwede rin pala maging idol ang stomach. Oo, pwede siya. Ibig sabihin, ninuuna mo talaga yung, ano mo, yung pagkain. Halimbawa, pagka mga gawain sa Panginoon, daming dahilan. Pero pagka mga birthday, there's tayo, ano tayo, outing tayo. So, inuuna natin ang ating mga stomach as an idol. Okay. Clothings, mga damit. Okay. Kung ang damit natin is covering and protection para tayo ay magkaroon, kasi yun talaga yung use ng damit. Magkaroon ka. Kaya nga, covering and protection, ibig sabihin, good for kung anong weather meron, ganun yung damit natin. Diba? Pagka tag-araw, manipis, yung light lang. Pag taglamig, talagang makakapal. Kasi nga covering and protection. Pero minsan, imbis na magiging covering and protection siya, yung may damit ka pang ganun, pag naging obsession, ibig sabihin, gusto mo lang talaga yung daming damit. Parang kolektor ka ng damit. Ganun. Yan, obsession na ang tawag doon. Ang clothing ay isang need kapag you dress modest and proper. Paano naman yung gusto mo in fashion ka lagi, makasunod sa uso? Na gusto mo, ito ang uso, ito na naman uso ngayon. Ito na naman, ganyan. Ito, modest and proper. Ibig sabihin, pwede ka magdamit ng, minsan may mga iba, wise yung classic na damit, yung pwede kahit anong panahon. Wise yun. Kaya kung gusto mong umuso, pwede naman yun. Pero pag tatamaan ng budget mo, halimbawa, meron kang dapat ganitong budget, yung uso napakamahal. Tatamaan talaga huwag na muna yung uso. Ito na lang munang modest and proper. Tapos pag kaya pa ng budget mo, tapos nabayaran mo na mga utang, nabayaran mo na yung ganito, meron pa sobra. Uy, may sobra pa, pwede pang pampauso. Di tsaka ka mo bumili ng uso. Tama po. Amen po ba? O, aray. Okay, quality and quantity ng damit. Minsan yung iba, kahit mahal, basta kailangan matibay, maayos. Okay. Yung iba naman, kahit medyo hindi masyadong matibay, maayos, basta marami. Meron ganun, di ba? So, ngayon, pwede mo naman balansihin yun. Pwede ka naman, alam nyo, pati damit, pwede ipag-pray kay Lord. Lord, kung sana makakita ako ng damit na maayos na, may kwalidad na, pero kahit ilang piraso lang. Bawa, mga dalawang piraso. Good for itong months na to. Pero kapag ka tumodo-todo, halimbawa, dumami na talaga, halos yung iba hindi mo na maisuot. Ibig sabihin, hindi ka nagiging balanse. Nauuna mo yung ganong bagay, nagiging once na lang yung damit sa'yo. Hindi na siya need. Okay? Yung quality, yung quantity, hindi na yung sobra-sobrang mahal na nakakabili ka ng ganyang kamahal na damit, hindi ka makapagbigay ng offering sa church. Diba? Pag nag-offering ko, questionin mo pa, Pero pag damit na todo-todong mahal, bibili ka ng gano'n. Tapos tambak-tambak. Yan. Minsan, nakikita mo, nagiging hindi siya balanse. Shelter or house. Ang bahay ay para sa proteksyon, para sa, ito ang ating paninirahan kasama ng pamilya. Dapat lang maging presentable at komportable. Pero kailan siya nagiging wants? Kailan siya nagiging parang desire na lang, naluho na lang? Kapag ka ang bahay ay hindi na place lang ng para may pamilya, may protection, kundi nagiging place ng yung pinapagmalaki mo na eto yung bahay ko, ganito yung mga gamit ko. Ito. Nakita niyo po yung sa TV minsan, sila Mel Chanco, yung sa 7 Yung mga powerhouse na tinatawag, diba? Ang titindi ng mga klase ng bahay. Milyon-milyon, isang gamit lang, 100,000, mga ganyan. Tuwan-tuwa naman yung mga nagkukwento. Kasi ganito, doon ko pa yung binili sa ano. Yung mga ganong klase, hindi na siya nagiging need yung house, kundi wants na lang. Nagiging luho na lang siya.
So, medyo ingat-ingat lang tayo doon sa ganong klase. Ngayon, pagkatapos nating matapos yung mga obligasyon, hawak mo yung pera. Okay, bayad na ba lahat ang mga bayaring obligasyon, utang, mga dapat unahin, tithes, offering, tapos na. Ngayon, yung mga tungkol sa, natin, pagkain, tsaka yung pananamit, tsaka yung sa bahay, tapos na, okay na. Tsaka tayo pumunta sa wants, yung gusto natin, desires. Pero bago ka pumunta sa wants, anong gusto mong bilihin? Halimbawa, natapos ng ibang bayarin, di ba? Eh, may gusto kang bilihin. Ang tanong, Psalm 37:4 says, "Delight in the Lord, and He shall give you the desires of your heart." Bago ka pumunta sa yung mga gustong bibilihin, meditate mo muna itong Psalm 37. Actually, the whole chapter ng 37. Makikita mo dun sa na chapter na yan, ang maraming katotohanan tungkol sa pag-ano sa pera, paghahawak, o pagkakaroon ng desire na magkaroon ng ibang bagay, mga bagay na gusto mong mabili, bagay na gusto mong magkaroon. Doon mo mababalanse yung sarili mo. Kasi may mga bagay pala na gusto mo pero hindi naman gusto ng Panginoon para sa'yo. But if you delight in the Lord, pag inuna mo si Lord, malalaman mo talaga kung ano yung pwede niyang ibigay sa'yo ng maayos na according to His will, according to, bawa, meron tayong gusto ko magkakotse. May kotse ka, pero gusto ko magkakotse na. Hindi ba yung iba nagbibilang ng kotse? Mga ganun-ganun. Oo, may koleksyon. Hindi naman masama minsan yung ganun, lalo na kung gagamitin sa ibang mga, yung iba kasi, meron ginagamit sa ministry. Di ba? Halimbawa, ang kotse niya ay maliit, pang pamilya lang. Yung mga maliliit na yung parang Volkswagen lang. Siyempre, konti na, gusto niya, Lord, gusto ko sana masama yung mga kapatiran, pagpupunta sa ganito, pagpupunta sa ganyan. Di ba, ginawa masamang yun, desire? Maaring si Lord talaga yung nagbigay ng desire sa'yo dahil gusto niya magamit mo sa ministry. And in time, ibibigay ng Lord sa'yo yan. Pero kung ang purpose mo naman sa ganun, gusto ko magkaroon ng van, yung malaki, kasi para makita nila talagang kaya ko. Siyempre, hindi ibibigay ng Lord sa'yo yan dahil magpapanggalingan ng iyong kataasan ng Lord. Kaya, balabalansi lang, pagdating sa wants, ihingin mo muna sa Lord kung ano yung kalooban niya. Ibig sabihin na nagdi-delight sa Lord, magpakasaya ka muna kay Lord, unahin mo muna si Lord. Yung mag-isip ka, bago yung mga wants, yung mga gusto mong bibilihin. Minsan nga ganito, di ba pag may sale, ayan na, sale. O recycle, ayan. Di ba, recycle at saka sale. Bumibili tayo minsan nang hindi naman natin kailangan pa. Di ba minsan, bawa sale, naku, sayang mura to eh. O di, kahit hindi mo pa kailangan, bibilin mo kasi nga. Tapos may malulungkot ka kasi hindi mo naman nagamit. Di ba? Pero maganda rin yung minsan na nabili mo, pagkatapos in time, nagamit mo rin. Magandang ulit. Di maganda pag tumayin ka ng gano'n. Oo. So, ibig sabihin, pagdating sa mga ganon, ingat-ingat lang. Alam niyo lahat ng bagay pwede niyo pag-pray kay Lord eh. Kahit nga yung pagpili ng kung ano ba uunahin bilihin, pwede yan. Basta you have yung spiritual ear mo hearing the voice of God. Okay. Tingnan niyo po yung drawing. You are blessed to be channel of God's blessings. Actually, imbudo to mali lang drawing ko eh. Hindi mukhang imbudo. Ay, budo mo ba to? Oo, mukhang hindi imbudo. Parang hindi imbudo. Imbudo siya, tapos may bote. Di ba pagka nagdasaling ka na suka, yung mga suka, mantika, dapat mali nga yung drawing ko. Dapat medyo pa gano'n ng konti. Ayan. So, di ba, pagka nagsasalin ka, di ba malaking bunganga ng imbudo? Yung dito, tapos papaliit. Tapos may boteng sasalo. Ngayon, itong sinasabi, pag blessed ka, pag you are blessed, no? Nagpo-prosper ka, materially, financially. Ito yung bunganga na malaki, na blessed ka ni Lord. Okay, pag blessed kang ganyan, pwede ka maging channel of blessing ng Panginoon. You're blessed to be a channel of blessing. Magiging daluyan ka ng pagpapala ni Lord. Kailangan parang imbudo ka, na ibig sabihin, eto malaki, andito yung pagpapala. Pero dapat regulated. Alam niyo, kaya ganun siya, di ba binito? Para sumalo dun sa bote. Regulated naman ang mga expenses mo. Hindi ko mo pinagpapala ka todo-todo ganyan naman. Yung parang, ganyan-ganyan na. Lalo na kung giver ka, maya-maya, ikaw yung nawalan.
dapat regulated siya. Ibig sabihin, kontrolado rin. Tapos alam mo kung sino yung sasaluhan mo. Yung bibigyan mo. Ngayon, tungkol naman dun sa mga gustong ma-bless, dapat nasa tamang posisyon ka. Kung ikaw naman yung battle, ikaw naman yung magre-receive ng blessing. Pag hindi ka tumama dun sa pinaggaganunan, hindi ka mabe-bless, hindi ka, sablay. Andito yung blessing, nandito ka. So, dapat itatama mo yung sarili mo. Para ding na, mga anak ng Diyos na gustong ma-bless ng Panginoon, kung hindi maayos ang paghahawak mo sa buhay, sa pananalapi, sa mga priorities mo, paano ka i-bless na Lord? Hindi ka umaayon sa kalooban ng Panginoon sa kanyang salita. Ito yung blessing ng Lord, hindi tumatama. Kailangan mo ipwesto ang sarili mo sa isang posisyon na tamang-tama sa pagtanggap ng biyaya ng Panginoon. At kung ikaw naman yung daluyan, dapat malaki yung, syempre, ang dami mong tinanggap, wag mo naman biglang gaganunin. Mawawarak agad. Kailangan regulated, kontrolado kung paano ka mag-share ng pagpapala sa iba. Okay. You cannot serve two masters. Hindi pwedeng Diyos at ang pera. Huwag natin mahalin ang mundong ito. Dahil ang mundong ito ay malapit ng mawala. Okay? Yung pera, pwede na, mas maganda siyang, hindi siya magandang master, maganda siyang slave. Dapat, tayo ang humahawak ng pera, hindi pera ang humahawak sa atin. Yung mundo, nakatira tayo dito, we are in this world, but we are not of this world. Hindi tayo taga-mundo. Nandito lang tayo. Okay, si Jesus ay darating na. Balik tayo dun sa unang binasa natin kanina sa 1 John. Kung dadating si Jesus, handa ba tayo? Kasi ang sabi dyan sa 1 John, hindi natin alam kung anong klase mangyayari sa atin. Pero, pagdating ni Jesus, alam natin, magiging kagaya niya tayo. Yun ating verse, di ba? Sige nga, basahin natin ng sabay-sabay. Doon sa unang-una natin. Sa John 3, 2-3. My Dear friends, we are now God's children, but it is not yet clear what we shall become. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He really is. Yung mga binanggit ko kanina na mga importanteng areas sa buhay natin, ay shinare ko kasi importante na makita nyo kung may nadidevelop na sa karakter natin sa mga ganong area. Diba? Sa pride, sa relasyon sa isa't isa, sa anger, sa pera. At marami pang ibang area pwedeng tingnan sa atin ng Panginoon. Kaya this afternoon, meron akong challenge na gusto kong ibigay sa inyo. Bago tayo mag-entertain ng mga question and answer kung meron. Itong challenge na to, bilang ilang araw na lang ako dito. Ngayon, bukas, Monday, 3 days na lang. 2 days na lang. Almost 2 days. Bukas, tsaka Monday. Tuesday kasi yung alis ko po. Ngayon, ganito po, kasi ang gusto ko sana, manatili sa atin yung mga mensahe na shinare sa inyo. Pero hindi po ito mananatili kung meron isang bagay na nakakahadlang para hindi tayo totally makadiretso sa Panginoon. And this afternoon, I personally believe na gusto ni Lord na isettle agad ito ngayon. Itong bagay na to. Meron bang bagay na nakakahadlang sa atin para hindi tayo totally makadiretso ng ating relasyon sa Diyos? Parang minsan mainit sa Panginoon, minsan malamig. Gusto ni Lord, dire-diretso, mag-init talaga tayo sa Kanya. Hindi ako ang gagawa nun, kundi ang Lord, pero kayo mismo ang magdidesisyon para gawin ng Diyos yan sa buhay natin. So, ito po yung challenge nyo. Bibigyan ko kayo ng assignment. Actually, hindi ko alam kung hanggang kailan yung magagawa tong assignment na to. Pwedeng, ngayon pa lang sa araw na to, bukas hanggang sa mga sumusunod na araw, pwede nyo itong gawin. It's just between you and the Lord. Pero pwede kong makita, ma-witness, pwede kong makita sa gagawin nyo, yung decision nyo. Okay? Merong 3 bagay. Pwede nyong isulat kung hindi nyo masyadong matatandaan, pwede rin namang hindi, take it by heart. Okay. Tatanungin nyo sa Lord kung gusto nyo i-practice yung hearing ear nyo sa Panginoon na you listen to the voice of God. Tatanungin nyo kay Lord, Lord, ano po yung bagay
na alam ko na naghihinder, yung naghahadlang sa akin, parang hindi ako makadiretso sa iyo. Bagay muna, hindi tao. Kasi pag tao, tas give up mo, baka may kunin ni Lord. Wag yun. Di ba? Oo, di ba? Kaya, bagay lang, bagay. Bagay lang muna. Okay, example. TV. Sobra kang panoorin ng TV na halos kinakain ang oras mo ng TV, na hindi ka na makapagbasa ng Word of God, hindi ka lumalago sa Lord, sobrang TV. Hindi ko naman sinasabing warakin mo yung TV mo. Hindi ganon. Kasi baka mamaya mawar. Iisip ka ngayon ng way na kung paano mo ipapakita sa Lord na gini-give up mo yung total na pagpapanood mo ng TV. Pero, kailangan maging tangible siya. Ibig sabihin, meron ka isang bagay na i-give up. Siguro kung mura-mura yung remote, mura-mura yung, kung ano yung pwedeng mag-give up na nagsisimbolize ng TV. Sisymbolize lang. Like for example, yung anak ko, si Yala, bunso ko yun. Ay, itong time, tinuruan sila kung paano sila magsusuko ng isang bagay na nakakahinder sa kanya sa Panginoon. Kasi nagkaroon siya ng parang identity crisis. Yung parang hindi niya alam kung girl ba siya o boy. Parang ganon. Kasi nga sa barkada, tapos may bitter na siya, may rebellion siya. Gusto niya na give up kay Lord yun. Ngayon, ang anak kasi, minsan may mga damit na parang pang boy. Tapos may binaon siya dun sa YWAM na mga boxer shorts. Malalaki, pero sabi niya okay lang doon sa kanya, pang kasya naman sa kanya. So, ginawa niya yung boxer shorts niya, sinurrender niya sa akin. Ang utos niya sa akin, sunugin ko raw, kasi bawal naman sa kanila magsunog. Dahil hindi Sabi niya, mama, sunugin. Sabi ko, sayang naman, boxer shorts, sa akin na lang, ako na lang magsusunog. Sabi niya, hindi mama, yun ang conviction ni Lord sa akin, sunugin. Tapos kinuha ko na, kaya may kasalanan ako, hindi ko pa nasusunog. Naiiwan ko sa bahay, sa kakamadali. So ngayon, pero susunugin ko siya kasi yun ang request ng anak ko. Pero pwede naman yung iba, pwede itapon, pwede sunugin. Ano yung sabihin ni Lord sa inyo, nagsisimbolize lang yon na hindi na siya dapat nagiging parang boy-boy. Kasi girl siya. Talagang sa Lord siya. Yun. Tapos, meron namang iba na parang binless siya. Dahil bilang siya yung girl, meron mga kapatiran na kasama niya na binless siya ng mga makeup. Yung mga binigay sa kanya, girl ka. Kaya, yun ang inano sa kanya. Kaya, hindi naman siya mahilig mag-makeup. Pero tinanggap niya. Kaya, yun ang Ngayon, gagawin natin yan. Iaano niyo sa Lord kung ano yung bagay. Bagay wag muna tao yung sinasabi ko. Bagay. So, ano yung nakakahinder para hindi, bawa, oras, trabaho, mga ganon. Sa trabaho, anong bagay sa trabaho ang pwedeng mag-symbolize na yun yung para pag i-give up mo. Tapos, after mo i-give up yung isang bagay, magdiretso ka na. Halimbawa, TV, ginigame mo, sabi mo, remote ang binigay mo sa Lord. Inalis mo yung remote, inalis mo muna, give up mo muna. Tapos, i-remind niya na every time na hindi ka na totally, manonood ka pa rin minsan, pero kontrolado ka na. Diba? So, yun. Naunawaan po ba? Pagkain. Halimbawa, pagkain, sobrang, lagi na lang pagkain ang inuuna mo sa sarili mo. Ganyan. O siguro ngayon, sabihin ni Lord, mag-fasting ka ng isang meal or isang araw. Ganun. Itong pagkain na favorite mo, na tinabi mo muna, mamaya mo kakainin. Hindi ko kakainin muna ngayon kasi sabi ni Sister Aleli, i-give up. Gustong favorite mo yun, binili mo pa naman din. I-give up mo ngayon yun. So, bibigay mo sa iba. Hindi ikaw ang kakain, bigay mo sa iba. Dahil pinag-give up sa'yo. Tatanungin niyo si Lord, hindi ako magdidikta kasi kayo yung nakakaalam yan. Number 2, 3 yan. Bagay na pinapag-give up ni Lord. Number 2, kung meron kang tao na medyo mabigat ang iyong kalooban, o kaya medyo nakakaaway mo, nakakasamaan mo ng loob, sa kahit kahit sa pamilya, sa eskwela, kung nag-aaral, sa trabaho, yan o kaya sa church. Sino yung nabibigatan ng kalooban mo, mabigat, hindi ka ka-close, or parang hindi naman kayo galit, pwedeng gano'n, hindi naman kayo galit, mabigat lang loob mo. O kaya naman talagang may away kayo, parang may something. Pero ngayon, tatanungin mo sa Lord kung sino yung taong yun. Tapos, magbibigay ka sa kanya ng something. As a token na gusto mo make peace. Or gusto mo maging ka-close siya. Kung di mo siya ka-close, gusto mo siya maging ka-close.
O kaya kung kagalit mo siya, gusto mo, bati na tayo. Bati na tayo, ganyan. Medyo mahirap to. Talagang ask ka mo ng forgiveness sa Lord, ask ka ng forgiveness sa tao, tapos tanungin natin. Gusto natin di ba, mag-grow, maging kagaya ni Jesus, gagawin natin ito. Number 3. Ito medyo madali, pero you have to be very careful. Kailangan talaga, tatanungin mo sa Lord to. Mag-ask ka sa Lord ng isang tao na gusto mong i-bless. Pero ang i-bless mo sa kanya isang bagay na medyo mahirap para sa'yo na i-give up. Ibigay. Okay. Gusto mong i-bless yung tao. Okay. Dito naman hindi nakagalit. Pray mo sa Lord na Lord, sino pong i-bless kong tao? At ano po yung something na precious sa akin na sa kanya. One time kasi sa amin pinagawa ito. Ang precious sa akin, Bible dictionary ko, medyo may kamahalan. Tapos ginagamit ko pa sa ministry, nagtuturo ako. Sinabihan ako na Lord, give up mo yung Bible dictionary. Nako, sabi ko, Lord, parang gusto ko na lang sabihin na parang hindi ko naman po narinig. Lord, wala yata ako narinig. Tapos tinanong ko, nung bandang huli, sabi ko, Lord, sige, kanino ko ibibigay? Doon daw sa pastor namin. Yung pastor nasa YWAM ako noon, sa pastor namin pag uwi namin. Pag uwi ko, binigay ko, medyo masakit sa loob ko. Kasi ginagamit ko eh. Tapos nung binigay ko na sa kanya, alam nyo, mga ilang buwan lang, pinalitan ng Lord. Bible dictionary din at mas mahal pa at mas kumpleto pa. Nakukuha po ba? So, mahirap po ba ang pinagagawa ni Lord ngayon sa atin? Hindi naman masyado. Kung gusto nating ma-develop yung character natin. Step of faith lang to. Dito lang tayo magsisimula ngayon. Okay, ulitin ko ulit ha. Ang activity natin concerning family, church, work, and school. Yung mga kaano natin sa ating pamilya, sa church, at saka sa school. Papipray nyo na yan. Papipray nyo na kung sino, kung ano. Okay, number 1, bagay na nakakahadlang sa inyo. Para hindi kayo mag-grow sa Panginoon, maging close. Give it up. Number 2, yung hindi nyo masyadong ka-close sa church, sa trabaho, sa bahay, mayroon kayong conflict. Ganito, para hindi kayo mahirapan isa-isa lang. Ngayon, kung feel nyo na dalawang tao yun, dalawang tao na gusto nyong anuhan, makipagbate o makipag-close, o kaya naman dalawang gustong tao yung gusto nyo i-bless, okay lang yun. Nasa sa inyo. Pero, I would suggest, kasi medyo mahirap to, kahit isa-isa lang muna. And number 3, gusto nyo i-bless na tao, na sinasabi ng Lord sa inyo, tapos ibigay nyo yung kung ano yung bagay na medyo mahirap sa inyong ipagkalit. Para si Lord yung magbibigay sa inyo ng kakayanan para ibigay nyo. Kung ano man. Nakuha po ba? Alam nyo kung bakit natin ginagawa itong ganito? Kasi yung pag give up mo isang bagay, parang sinasabi mo, Lord, I trust you. Ikaw ang uunahin ko. Kumbaga, humingi ka ng guidance sa Lord. Sinabi niya. Tapos give up mo. Ibig sabihin, pinagtitiwala ko to sa iyo, Panginoon. Unang act of faith ng pagsuko. Sinusuko mo. Sinusuko mo yung bagay na maghihinder sa'yo. Sinusuko mo yung hindi mo magandang handama dun sa mga kapatiran o conflict mo. Tapos sinusuko mo rin yung bagay na precious sa'yo para i-bless sa ibang tao. May question? Assignment po yan. Kailan yun gagawin? Mamayang gabi, bukas ng umaga, bukas ng tanghali, hanggang Monday, kahit anong araw. Tapos kung hindi ko na mawi-witness, kay Sister Marie nyo siya i-share. After nito, pwede kayo mag-sharing time. No, I would suggest si Sister Marie, sasabihin niya, sige, sharing time tayo. Ano ba yung nangyari sa ano yung mga give up? Para magpalakasan kayo sa isa't isa. Kung hindi ko na siya makukuhang ma-witness pa sa inyo. Wala po bang tanong? Okay po ba yung ating assignment? Going back to the topic, growing in Jesus, sino po yung natuto ngayong hapon na ito tungkol sa paglago sa Panginoon? Taas ang kamay. Sino yung natuto? Sino yung gusto magpabago sa Panginoon? Gusto magpabago kay Lord. Ayan. Sino yung sa tansya nyo marami pang babaguhin si Lord sa inyo? Taas ang kamay, pati pa. Marami pang babaguhin si Lord sa atin. Hindi, maganda naman po yan. Ibig sabihin, aminado tayo na gusto natin magpabago sa Panginoon. At si Lord naman is faithful and just.
Kung ano yung bagay na inumpisahan niya sa atin, kaya niyang tapusin. Diba? Whatever He has started in us, He is able and faithful to finish it, to bring it to completion. Si Lord ang magbabago sa atin araw-araw. Amen! From glory to glory. Tignan nyo nga, kaliwat ka ng katabi nyo kung medyo may konting hawig na kay Jesus. May konting hawig ba? Kahit hindi masyadong kamukha, basta konting hawig lang. May bigoti na raw. May bigoti na. Ngayon, ito naman pong ginawa natin na to. Itong ginawa natin to, ito naman ang assignment ko ngayon. Ang gagawin ko dito, ay, Chi, paanin mo din siya ng ganito, ha? Ito naman ang assignment ko ngayon. Ngayon, gagawin ko dito, isa-isa ko po siyang babasahin. Tapos, prayerfully, tatanong ko kay Lord kung ano yung pwede kong ibigay na message sa inyo. Personal. So, pag babalik ko to sa inyo. Na personal, na makikita nyo kung ano yung sinabi ko sa inyo. Ha? At habang sinusulatan to, kailangan titignan ko, re-record ko yung inyong mga mukha. Sealed with love. Sige. May question po ba? Malinaw po ba yung ating topic ngayong hapon na to? Sino po yung sa susunod na pagkakataon ay handa nyo nang i-share naman sa iba yung inyong napag-aralan sa Panginoon? Naku, walang magtaas ng kamay. Nahihiya-hiya pa. Pero I'm sure siguro, pag given the chance, opportunity na makapag-share, mai-share nyo din to sa iba. Pero sa una, life testimony mo na yung makita mo muna sa buhay mo kung anong binago ng Panginoon sa iyo. Susunod na lang yung pagtuturo na. Amen. So, tayo-tayong lahat. Actually, yung kaso lang kasi, meron bang dyan? Merong copy yung For You Alone. Hindi ito, aawitin lang natin. Maaaring yung iba sa inyo alam, yung iba hindi. Ang ano lang natin dito is, kasi hindi naman lahat kaya natin, pero ang sabi nga dun sa kanta, lahat magagawa pagka si Jesus ang nasa atin, diba? Sabi nung awitin, yung kapayapaan, nagawan ba? Ay, meron pala. Okay, thank you. Pwede erase na lang natin. Babasa naman yata. So ito, alam niyo po yung awiting For You Alone, alam ng lahat. Okay. Ngayon, ito po yung Tagalog version niya. Tingnan nyo, di ba may nakalagay dyan na pagkat kung naroon ka, lahat magagawa. Of course, yung pagbabago sa sarili, hindi natin kaya yan eh. Di ba? Hindi naman natin kayang baguhin yung sarili natin. Pero kung andito ang Panginoon sa atin, lahat kaya natin gawin. Para sa nababasa ba?
niya tayo, yun sa pagbabagong unti-unti sa ating buhay, hindi natin to kaya sa ating sarili. Pero dahil sa mga salita ng Diyos na napag-aralan natin ngayong hapon na to, alam ko na sa tulong niya, sa tulong ng kanyang biyaya, sa susunod natin pagkikita-kita, mararamdaman nyo at ma-share nyo na kung ano yung mga pagbabagong ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Sige, tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon. Sino closing prayer natin? Thank you, Lord. Ako na rin ang closing prayer. Sige. Nilubos-lubusin ko na, yaman din lamang last seminar ko na. At pag-pray nyo po, dahil kung ano natin sa Panginoon, sabi nga, gifts and calling, anong calling natin sa pagpapatuloy ng gawain ito, pag-pray din natin. Aside from yung pagpapabago natin kay Lord, dapat alam nyo rin kung ano ang ating role, ating papel sa church na to, sa church na kinabibilangan nyo, ano ba ang ating magiging papel dito para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. Tayo po ay mag-pray, magpapasalamat kay Lord. Lord, maraming pong salamat, Diyos. Atin din po ipag-pray yung ating mga sinulat kanina, i-give up natin kay Lord. Yung mga bagay na ibibigay natin sa mga taong mabigat yung loob natin, nakakasamaan natin ng loob. Actually, hindi to parang gawa-gawa lang or activity lang. Hayaan ni Lord na, Lord, kausapin mo po ang aking mga kapatiran. Talaga ipakita mo sa kanila sino yung taong dapat na to get right with that person. Yung maayos yung relasyon nila. Maayos yung kanilang damdamin para sa mga kapatiran na to. O kasama sa bahay. O kasama sa trabaho. Tapos, Lord, yung mga act namin na yung mga prophetic gestures namin na para gawin namin, i-give up namin yung mga bagay na nakakahinder sa amin para hindi po kami makalapit ng todo-todo sa Lord. Tulungan mo po kami magampanan namin talaga ito. Gawin namin ng buong puso. Lord, marami po salamat sa aking mga kapatiran dito. Lord, na talaga nagbigay ng oras, ng panahon. Alam mo, hindi po ganun kadali para sa kanila na magkaroon ng ganitong pagkakataon na maisantabing ibang bagay, gawain sa bahay, gawain sa trabaho. Lord, alam ko po na Ikaw, Panginoon, ang nagbigay ng biyaya para sila ay makasama namin. Ang bawat isa ay nandito ngayon na nag-aaral ng iyong salita. And even sa presence ng isa pa po naming kapatid na kahit na may language barrier dahil isa po siyang Japanese at alam mo po, Panginoon, ang discern ng puso niya. Lord, kaya mo rin po siyang abutin. Lord, the same way na inaabot mo ang aking mga kapatiran dito. Panginoon, hindi po nagtatapos ang seminar na to na basta ganun lang. Maramdaman ng bawat isa that your anointing flows, Lord, na kung ano yung nais mong pagawa sa amin, magagawa po namin, Panginoon. Hindi sa sarili naming lakas, kundi sa kalakasang ibinibigay mo sa amin. Thank you, Lord. I also pray for yung mga leadership, yung kanilang mga workers, the praise and worship team, si Sister Marie, lalo na sa kanyang pangunguna sa grupo, at ganun din sa aking mga kapatiran from other churches na nag-take time para umattend dito. Lord, napakabuti mo. This is just a wonderful picture of your goodness to us, Lord, na naging posible ang seminar na ito. Bagamat, Panginoon, alam mo limitasyon namin, alam mo limitado ang aming oras, ang aming panahon. Pero Lord, biniyayaan mo kami ng ganitong klaseng pagtitipon na I believe, Lord, hindi to ordinaryong pagtitipon lang para sa iyo, Panginoon. Meron kang gagawin sa buhay ng bawat isang anak mo na nagdesisyon maging kabahagi ng gawain ito. At yung gagawin mo yun, ang himala na gagawin mo, ang pagbabagong gagawin mo, magsisimula sa araw na ito, Panginoon. Hindi bukas, kundi ngayon, Lord, magkakaroon ng pagbabago sa puso at damdamin at kaisipan ng iyong mga anak na umattend sa gawain ito. Thank you, Lord God, at alam ko po sa aming pagtatapos, sa aming paghihiwa-hiwalay, patuloy namin ibinibigay sa iyo ng aming pagtitiwala. Lord, alam namin na ikaw mag-iingat sa amin. Continue to cover us with your precious blood, Jesus, as we depart from this place, Lord God. Alam po namin na hindi dito natatapos ang aming fellowship. We could still have our fellowship with one another kahit sa aming pananalangin sa bawat isa. Kahit sa panahon na kami hiwa-hiwalay na, pero Panginoon, alam ko po na magpapatuloy, ang aming espiritu ay magiging kaisa sa iyong espiritu,
na tunay na ang bawat isa ay magkakaroon ng malasakit at pagmamahal sa isa't isa. As this church will grow more, Panginoon, palaguin mo po ang church na to. Palaguin mo po ang iba pang mga churches, Christian churches dito sa Japan, Lord. Alam po namin 1% pa lang ang Christians dito, Panginoon. Pero Lord, in time, alam po namin na ikaw ang hihipo ng mga tao, ikaw magliligtas ng mga kaluluwa, at gamitin mo po ang iyong mga anak dito, Panginoon, upang siyang magbahagi ng iyong salita, upang maraming kaluluwa ang maidala sa iyong paanan, Panginoon. Marami pong salamat sa hapon na to. Salamat sa biyaya na binigay mo sa amin, Ama. Salamat sa mga pagpapala. At sa iyo lahat ang kapurihan, kaluwalhatian at pasasalamat sa matamis at dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Palampakan po natin. Patuloy po tayo ako. Patuloy po katulad po ng last seminar po natin. Ngayon po dadako po tayo sa